kambing. Today is November 6. Kahapon po ay November 5. Nagsimulang magtaing lusaw na lusaw ko si Anglo Nubian ko, yung pure back ko na Anglo, as in lusaw. So ngayon po sa video ito, pakikita ko kung ano yung sinaksak ko sa kanya. Tignan natin kung lusaw pa rin yung tae niya. Lahat po yan ay ipakikita ko dito. At tapusin nyo po lahat ng video mula bisiro, 3 araw na edad ng bagong panganak na kambing, kung ano yung ibinigay ko. Sinaksakan ko siya ng iron, pinatakan ko siya ng bioseed, at makikita po ninyo dito lahat after ko maglinis ng kulungan kung ano yung ginawa ko bago ko magbigay ng mga tamang gamot para sa tamang sakit nila. So nag-observe po ako, pinagmasdan ko kung sino yung may mga atensyon na kailangan. So sana makatulong po ang video ito upang sa mga baguhan ay alam kung paano at ano ang dapat gawin sa mga may sakit na kambing. So ito pong sakit na ang kambing na nakita ko dito is wala ito kahapon maliban kay Anglo. So samahan niyo po ako mga kakambing, tapusin natin ang video ito. Paki-like na rin po, share and subscribe. Paki-share po para marami tayong matulungan at maabot na mga nangangailangan ng kaalaman patungkol sa pagbibigay ng tamang gamot sa tamang sakit. So nawa makatulong po ito. At kung may mga katanungan kayo sa gamot, imensahe nyo lamang po ako direkta sa aking Facebook page. Kung gusto nyo mag-avail ng gamot, so meron po sa akin lahat ito. So maraming salamat po mga kakambing. Umaga, sobra tatain ng Anglo ko kasi busog na busog siya kahapon, di na ata natunawan. Ayan oh, grabe oh, nakikita nyo naman. Isa lang po ang isasaksak ko dyan, Tylosin. Oh, isang saksak ko ng Tylosin din, bibidyo ko ulit siya bukas. Grabe talaga yung pagtatain ni Anglo. Kailangan positsitan yung ito. Bukas, pag sinaksakan ko to ng antibiotic na Tylosin, makikita nyo mga kambing, ala na yan. Okay. Upang mapanatili ang kalinisan sa kulungan ng ating mga alagang kambing, maiwasan ang paghahawaan ng sakit na dulot ng mga tae nila at ihi sa mga malulusog na kambing. Kung maaari, pwede natin silang i-isolate o ihiwalay upang hindi sila makahawa. Basta, ang lagi po natin gagawin, paggising ng umaga, mag-observe sa mga alaga at linisin ang ating pong mga kulungan upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng kanilang mga pupu o mga ihi. Mga kakambing, stay tuned po kayo at huwag bibitaw. Makikita po ninyo hanggang sa dulo kung ano yung mga gagawin ko. Ang obserbasyon, lagi nyong gawin. Kagaya niya, si Anglo. Binili ko po iyan ng napakagandang halaga. Hindi po siya budget meal. Patpatin po yan noon at may ubot sipon pagtatay, pero ngayon ay okay na. Ito naman, ay binili ko lang din yung pula na yan. Ngayon ay may ubos siya na parang clear. Para bang puting-puti, pero hindi po malapot na dilaw. So ayan, si Anglo, yung nagtai ko kahapon ng lusaw na lusaw, binigyan ko siya ng Tylosin sa unang pagtatain niya na nakakitaan ko siya ng hindi normal na pagdumi. Binigyan ko siya kahapon November 5 ng Tylosin at ngayon November 6, makikita natin kung nag-improve ba o kung tumigas ba ang tae niya. Ayan nga po. Ngayon nawala na yung basa. Noon talaga kahapon hinuhugasan ko pa yan dahil kumakatas yung kanyang taing lusaw. Ayan na po yung tae niya ngayon. O, makikita nyo, matigas na. So, itutuloy ko yan hanggang November 7, 3 days. And pag 3 days, ala na, normal na talaga, parang bulitas na yung kanyang tae, hindi ko na siya sasaksakan. At ngayon, may nakita akong matamlay na kambing, kabibili ko niyan. Mukhang dying din ang style, so painumin natin siya ng Cobra. No, hindi po Cobra yan, mga kambing. Ginamit ko lang yung empty bottle ng Cobra na siyang sukatan ng tubig. Binigyan ko siya ng 10 drops. May 10 drops po yan na bioseed at saka isang kutsaritang MBE. So papainom ko sa kanya yan at i-observe ko kung may naidulot na maganda.
At siya nga pala, nasaksakan ko rin niya ng penicillin G. Pakikita po dyan sa mga video na yan mamaya, lahat ng aking ginawa at ibinigay ng mga medical attention para sa kanila o mga med stuff and vitamins. Yan, hirap po yan tumayo. Kawawa. Mukhang buntis pa siya dahil may gatas yung kanyang dede kapag pinipiga. O yan, ala siyang sipon. Ganyan po ako, tingmaga, ino-observe ko isa-isa lahat ng alaga ko. Para maiwasan ko yung paghahawahan at paglala ng sakit. Ito po pala yung si dying goat ko, yung kulay puti. Gusto ko na siyang ibenta. At okay na siya. So, nakaligtas ako sa tiyak na pagkalugi. Yan naman po si Pure Anglo-Nubian na doe. Nabili ko yan sa Kitin. At ngayon, ito yung 3 days old ko na kid today. Nanganak siya noong November 4. At ngayon po ay November 7. So, eksakto 3 days. Binigyan ko ng 1 ml iron. Vitamins po yan para sa mga kambing. Anti-anemic po yan. Mapapanigurado ang kanilang dugo na normal. At yung kanilang gana sa pagdede ay hindi po mawala. Ayan po yung botelya ko. Sa mga gusto pong mag-avail niyan, direktang mensahe lamang po. Ilalagay ko ang aking Facebook account at saka numero sa baba. Tignan nyo po, kahit 3 days old lang yung aking kambing, ginagamit ko is fiber, heavy duty fiber syringe. Dahil replaceable naman yung karayom niyan. Yung needle niyan is yung pinakapayat ang ginamit ko po. So, wag niyo itutusok o ibabaon lahat. Alalay lang kasi manipis lang ang laman at buto ka agad ang makakapa. So, very careful when you are giving or applying some med stuff and vitamins to the kid. Dahil sensitive pa ang kanila pong mga laman. And then, ano susunod ko yung bibigay? Bibigyan ko sila ng 2 drops Biosid every morning po yan. Kung gusto natin maging malusog at ligtas sa mga sakit ang ating mga kid, ang ating mga bisiro, bigyan po natin sila ng 2 drops every morning. Goat promotant po yan, liver protector, anti-anemic, liver protector. Also, it can also boost the immune system and the appetites of the animal. So, hindi ko na kailangan si Tiki-Tiki dahil meron naman akong mabisang Biosid. Sa mga gustong mag-avail ng Biosid, just kindly leave a comment on the comment section below. And huwag kalimutan na i-like, share, and subscribe po ang ating YouTube video upang marami tayong maabot na mga kakambing na gustong matuto sa pag-i-inject, gustong matuto sa tamang gamot para sa tamang sakit. O, ayan. See what next, kung ano yung susunod natin. Mga kakambing, andito lamang po ang inyong kakambing na Ronnie. Huwag kayong mahihiyang magtanong at sasagutin natin sa paraan na nalalaman ko, abot ng aking makakaya. Susunod naman natin ang 1-month-old F4 back ko. Back po yan. 1 month old. Ibigyan natin ng 2 drops ng Biosid. Tignan nyo naman, healthy. Ganda ng balahibo. Tatak Biosid po yan, mga kakambing. Oh, yum. Yummy. Para mapanatili natin yung magandang resistensya. Masigurado nating may panlaban sila sa anumang panahon. Hindi sila magiging sakitin. Prevention is better than cure. Yan nga po ang lagi kong sinasabi, mga kakambing. Actually, yung aking Anglo-do na nagmumuta, pinatakan ko din ng Biosid. Tignan nyo po mamaya. Pinatakan ko ng Biosid hindi sa dila o hindi sa bibig, kundi sa mata. Dahil may nakita kong pagmumuta o pagluluha. Tignan nyo at panoorin kung sino ang susunod nating bibigyan ng... Ito na nga, si Anglo. Dahil siya ay nagtatae at lusaw na lusaw, second days ng kanyang sakit,
bibigyan pa rin natin siya ng 4 to 5 ml ng Tylosin. Ang Tylosin po ay maa-avail nyo sa akin, mga kakambing. Since napakalaki niya, nasa 40 to 50 kilos, so bibigyan natin siya ng 4 to 5 ml ng Tylosin. Lagi lamang pong isi-check ang iringgilya kung tayo nagpalit. So, yan naman po dumuduyan-duyan na nakikita nyong kawayang butas-butas. Yan po, ang laman niyan ay asin at molasses. So, kung may magtatanong, gaano karami si molasses, gaano karami si asin? So, pwede na yan kung makikita nyong sa inyong panansya ay okay na. So, okay na yon. Hindi naman masela yan. Hindi magre-reklamo yan. Bigyan nyo ng 1 kilong asin. Lagyan nyo ng kalahating kilong molasses. O kung nakikita nyo parang hindi nagkakatas, so bigyan nyo 1:1 kung gusto nyo. O, nasa atin po yan. Makikita nyo nga po dyan, meron ding isang nakabitin, si Himalayan Salt. Sinabit ko dyan upang kanilang dila-dilaan. Mga mineral na wala sa damo at feeds ay makatatagpuan nila dyan. So, medyo bulilit yung aking kasama. So, yun, hindi na kaya sa isang trials. So, pumunta sa isang suyok, si Anglo, susundan ko yan. At medyo gagamitan natin ng diskarte. So, gumilid siya. So, medyo sa laeg, sa parting laeg, ikon nyo yung tuhod nyo para mawala lang yung kanyang pwersa. At saka nyo siya i-inject ng dahan-dahan. Humarang po itong isa na to eh. Humarang, yan. Okay na, ganun lang po yan. Diskarte lang po ang kailangan. Di po natin kailangan ng bumayad kada pa-inject sa ating mga alaga sapagkat medyo magastos. Kung may paggastos naman kayo at ayaw nyong matuto, punta kayo sa pinakamalapit na veterinary ng inyo pong bayan at sa kanila ay magpatulong o magpa-inject ng mga alaga nating kambing kung ano ang mga kailangan. Yan, sinusukat ko sapagkat sa aking obserbasyon kanina ay ilan yung may mga sipon. Actually, Tylosin, kita nyo, gamit ko sa pagtatae. At ngayon gagamitin ko siya sa kambing na may sipon. Kadi, yan, may sipon po yan na clear. Ingatan ang pagturok. Okay. Good shot. Yung sakit, minsan umiiyak sila o nasasaktan. Normal lang po yun. Ikaw man tusukin ng karayom. Ba't di ka masasaktan? Hindi naman po sila tuod. Hindi naman po sila mga bato o kawayan para hindi sila masaktan. So, they are still have alive. So, they feel the pain. Ayan. See, nakita nyo, ganun lang po mag-i-inject. Huwag nyo nang ibitin yung dalawang paa, saka ituwad, medyo pag sumipayat nakawala. Ang tama nun, sa mukha ng may taban sa paa. So, medyo delicate. Kaya yan, makikita nyo, iingatan ang mga pamaraan upang hindi ka masaktan at hindi rin sila labis na masaktan. Mga kakambing, meron pa yan. Tignan nyo kung sino. Ang ibinigay ko doon, hindi naman sila buntis, is Tylosin. Ngayon, humahanap ako ng ibibigay dahil parang buntis ata yung susunod na nasasaksakan. So, mag-iiba ako ng gamot. Hindi yan. Genta Amox yan eh. Oy, kakambing, Genta Amox yan. Hindi yan. Ay, oo. Yan, hindi nga. So, alinay. Tylosin na lang. Tylosin hindi naman buntis yan eh. So, bigyan na lang siya ng Tylosin. Ay, itong matandaan to, naduling na. Sige, nahilo na, kapipili. Ano yan? Hindi yan. Yung Tylosin, ayan. Bigyan mo sila ng 2.5 ml. Bibigyan natin sila ng 2.5 ml, mga kakambing.
Dahil hindi naman buntis yan, Tylosin pa rin ang gagamitin ko. Oops, sinipat. Kung may bula, tinatanggal po kasi dapat ang bula para hindi masyadong masakit. So masakit po talaga yan dahil antibiotic yan. Kahit sa tao po isaksak ang antibiotic through syringe, masakit po. So ayan, tignan po nyo. Minsan naaarti ang mga kambing na yan, pero ganun talaga yan. That's life. Huwag kayong tatapat dun sa yung mukha nyo, huwag nyo itatapat sa paa. At pag nabitawan nyo at pumiglas, ang sipa niyan, kundi sa baba, sa mata o sa ilong, ang tama. Another one. November 7, nag-observe ako just because dumating at dumaan ang ilang mga bagyo sa Pilipinas at lahat tayo naapektuhan. So may mga nagkasipon at nagkaubo at nagtai talaga sa mga alaga. So ito hindi pa rin buntis, si Blackie. At Tylosin pa rin ang aking ibibigay. Uy, humarang. May nakiraan. Okay. Saksakan na. Who's next? Mga kakambing, kung kayo may natutunan sa bidyong ito, huwag pong kalimutang ibahagi o share, like, and subscribe. Ayan, yung tabang ko po na yan is Penicillin G. Sino kaya ang sasaksakan? So, panoorin po natin mabuti upang malaman kung buntis ba o hindi. And make sure na buntis nga yung bibigyan para tumalab yung ating gamot. So, buntis po yung ating bibigyan. O, ayan, yung pinainom ko kanina ng MBE plus 2 drops Biocid, ay 10 drops Biocid, ay bibigyan naman natin ngayon ng dahil medyo may bigat siya, 3 ml to 3.5 ml ng Penicillin G. Ang findings ko dyan is buntis dahil may gatas na lumalabas pag pinipiga ang dede. So nabili ko lang din po yan kamakailan lang, kahapon nung dinala yan, hindi makatayo at sinosoli ko nga, mukha ka akong mamamatay na. So ayan naman, dahil may gamit tayong power of Biocid. Ito nga pala mga kambing, ipakikita ko ang isang gamit ng Biocid. Pero hindi ko pa sinasuggest sa inyo na gamitin nyo na pamatak sa mata ng nagmumutang kambing. Ako lang muna ang gagamit sa alaga ko. Titignan ko muna ang resulta bago ko sabihin ito'y mabisa para sa mga mata. Nagmumuta po kasi yan, si Anglo. Mataba na yan, yan yung nabili kong butot balat sa Gapan. Kalimutan ko yung pangalan ng pinagbilang ko. So, yan na po siya ngayon, mataba na. Almost 2 weeks pa lang yon sa akin. Mataba na kaagad. Dahil nga, ang kapangyarihan ng Biocid at ng MBA ay napakabisa. Okay? Tapos na po mga kambing. At lumipas ang ilang oras. Kanina po ay mga nasa alas 6 to 7 yon. Ngayon po makikita nyo nagpapakain na kami is because alas 10 na po ng umaga iyan. After maglinis ang gulungan, after na magbigay ng mga vitamins and medicine sa mga alagang kambing, so alas 10 po ang pagpapakain sapagkat na nakatipa sila. So ngayon, ayan, sana mga kambing ay nakatulong po sa inyo. Like, share, subscribe po. Huwag kalilimutan. Mutan.